Salamat na lamang po sapagkat ang atin pong Ebanghelyo ay hindi pabago-bago. Tandaan po natin yan. Una, tingnan po natin dito sa paghahayag ni Apostle Paul about the authenticity and authority of the gospel, the divine appointment he received. Yung banal na pagkakatalaga sa kanya ng Diyos. Sabi po rito sa verses 1 to 5. Sinimulan po ni Apostle Paul sa pamamagitan ng paglalatag ng kanyang credential. Napakahalaga ng credential, di ba? Alam niyo po ba yung credential? Ang credential po, ito yung magbibigay sa iyo ng tunay na pagkikilanlan ng mga tao. Kung ano ka ba, sino ka ba, at ano ba ang iyong kayang gampanan. At bakit mo ito ginagampanan. Hindi pwedeng basta sasabihin sa iyo ng tao, doktor ako, magpagamot ka sa akin. Anong credential mo? Diba? Mekaniko ako, pwede mo ipagawa sa akin yung sasakyan. Anong credential mo? Maraming ganyang mekaniko, seraniko pala. Lalong nasira. So dito po nilatag ni Apostle Paul yung banal na pagkakatalaga sa kanya ng Diyos. At una, ipinakita niya sa atin na ang kanyang mensahe hindi nanggagaling sa kanino mang human source or tradition. The gospel came not from any human source or tradition. The source, sabi niya rito, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father Himself. So yung pong authority ni Apostle Paul sa pangangaral ng Ebanghelyo is from the heaven. It's not from the earth. Heavenly, not earthly. So ito po yung source. And then let's look at the substance of the gospel. Pinaalala po sa atin na ang Ebanghelyo, agad sinabi niya, ay tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Yeshua. Sabi niya rito, agad sabi niya sa Galatians chapter 1, who gave Himself for our sins. Sabi po sa verse 4. Amen? So, ito po yung mensahe ng Ebanghelyo. Ito po yung gospel. It's about the substitutionary death of Jesus Christ. At ito po ay hindi pwedeng palitan ng kung ano-ano lang. Without this message, there's no gospel. Madali po kasing sabihin na ang gospel ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At kadalasan, ito yung naririnig natin na Ebanghelyo. Mahal ka ng Diyos. Maging sino ka man. Parang hindi naman Ebanghelyo, parang kanta yun. Nung ipinapakilala ni Apostle Paul ang kanyang sarili bilang tagapahayag ng Ebanghelyo, agad nilinaw niya sa atin kung ano yung substance ng gospel. Without this, the gospel that you are believing or that you are proclaiming has no substance. It's empty. Kaya po mga minamahal, yung kamatayan ni Kristo Jesus as our substitute is definitive and particular. Namatay siya bilang ating kahalili. Tandaan mo lagi yan. Every time you will see a cross and you will remember Jesus Christ that was crucified on the cross, you must always remember He died in your place. He died as a substitute. Ikaw dapat yung naroon. Ikaw dapat yung namatay. Ikaw dapat yung hinatulan. Pero si Kristo ang humalili sa iyo. Naalala nyo si Abraham. Sinong anak ni Abraham? Si Isaac. Sigurado na kayo dyan. Si Isaac.
Di ba, tinawag ng Diyos si Abraham para ialay niya yung kanyang anak. Genesis 22 yata yun. Yung kanyang only son, whom he loved. Kahit sa isang anak na minamahal, at paalala ko lang sa inyo hindi siya agad nagkaanak. Matanda na silang mag-asawa nung sila'y nagkaanak. At itong anak na ito, ipinangako ng Diyos sa kanila. At kung nabasa niyo po yung storya, nung sinabi ng Diyos kay Abraham na magkakaanak ka, yung kanyang asawa na nakikinig, natawa pa. Kasi matanda na siya, paano ba siya magkakaanak? Pero dahil pinangako ng Diyos, at ang Diyos ay tumutupad ng pangako, nagkaanak si Abraham at si Sarah. At yun nga ay si Isaac. Kaso, nung lumaki-laki na, hinihingi naman ng Diyos si Isaac. At ang gusto ng Diyos, paslangin ni Abraham sa altar of sacrifice. At kung sila'y umaakyat papunta doon sa lugar na kung saan sinabi ng Diyos, ialay niya ang kanyang anak, daladala ni Isaac yung mga kahoy. At daladala ni Abraham yung punyal. At daladala rin ni Isaac yung apoy. At ang sabi ni Isaac, Ama, narito ang apoy at ang panggatong, nasaan ang handog? Ba't wala tayong dalang tupa? Ba't wala tayong dalang sacrifice? At ang sabi ng Diyos kay Abraham, nung si Isaac ay nakalatag na, para paslangin niya at maging handog, ang sabi ng Diyos, huwag mong paslangin si Isaac. Sapagkat yun ay pagsubok lamang. Amen? Minsan ng Diyos ganyan, sinusubok tayo, may hinihingi sa atin. Sinusubukan tayo kung ibibigay natin. Ikaw naman, masyado ka seryoso sa buhay, wala kang pananampalataya sa Diyos, ayaw mong ibigay. Parang inaagawan ka pa ng Diyos. Alam niyo yung bata na binigyan mo tinapay? Tapos mo ibigay yung tinapay sa bata, sabi mo, pengi ako. Sabi ng bata, akin to eh. Di ba? Bata yun. Walang isip. Eh tayo may isip naman tayo eh. Ano bang meron tayo ay galing sa Diyos. So bakit pag may hinihingi ang Diyos sa atin, hindi natin maibigay? Gusto mo bang bawiin pa ng Diyos? Si Abraham, binigay niya, buong puso. Ibibigay niya, papaslangin niya. Sabi po sa Hebrews chapter 11, kaya gagawin ni Abraham yon ay sapagkat naniniwala siya that God is able to raise Isaac again. Patayin niya man si Isaac, alam niya, kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Amen? Wala imposible sa Diyos eh. Pero hindi yon ang nangyari. Hindi niya napatay si Isaac. Bagkos ano nangyari? Ang Diyos ay nag-provide ng lamb. Pinakita ng angel kay Abraham, mayroong lamb na sumabit yung kanyang doon sa damuhan. At yun ang kanyang naging handog. Yung lamb na yun ay symbol ni Jesus Christ. That lamb was a type of Christ. Isaac was the one who should have been slain, but then the lamb died in his place. Substitute. Yun ang gusto lamang na gawin ng Diyos doon sa pangyayari na yun. Gusto lamang ipakita ng Diyos sa mundo na sa halip na tayo ang mamamatay, may namatay para sa atin. The lamb that was slain before the foundation of the world. Nabasa niyo na ba sa Bible yon? Nung Katoliko ako, kinakanta namin yan, Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nakanta niyo ba yon? Nung kumakanta ako noon kasi kabataan ako at ako'y medyo Jeff Rocks. Baka hindi nyo alam kung ano yung Jeff Rocks. Ano mga counterpart mo sa millennial? Jeff Rocks. So, akala ko sa kordero, yung lutuan, kaldero pala. Hindi ko alam eh. So, ang ibig sabihin pala ng kordero, batang tupa. Alright? So, Christ died in our place as our substitute, as our sacrifice for sins. That is what the gospel is all about. Okay? And this is definitive. Ano ibig sabihin ng definitive, Pastor? Ibig sabihin, mga minamahal, meron talaga itong kahulugan. Meron talaga itong particular na sinasabi. Christ dying on the cross is not God making possibility for our salvation. No. Hindi namatay si Kristo sa krus para gawin lang posible ng Diyos ang ating kaligtasan. Hindi po yun ang sinabi dito. Ang sabi dito, who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. That He might deliver us. So, yung deliverance is sure. So, because Christ died on the cross, our salvation is sure. Amen? And those who will be saved are sure. It's God na gumawa nun. That's what the divine appointment of the Apostle Paul was all about. And the sole goal of his claim, yung nag-iisang hangarin ng kanyang inaangkin na kapamahalaan sa Ebanghelyo is that God alone will be glorified. Sabi niya, to whom be glory forever and ever. So, ang purpose ng gospel, mga minamahal, is to glorify God. Kaya nga po nung Reformation, merong naging 5 solas na tinatawag, yung sola gratia, sola fide, sola scriptura, yung panlima, soli Deo Gloria. Ano yung nakalimutan ko? Sola fide, tulungan mo ko kasi bata ka sa akin. Sola fide, faith alone. Sola gratia, grace alone. Sola scriptura, the scripture alone. Ano yung pang-apat? Ha? Hindi, nasabi ko na yung grace eh. Pass. Yung sola Dei Gloria ay to the glory, ha? Solus Christus. Thank you, Marvin. Christ alone. Yun yung sigaw ng Reformation. Bakit yung mga Katolikong pare na nakabasa ng Scripture, nagprotesta at bumaklas sa Catholic Church? Kasi wala nito sa Catholic Church. Sa Catholic Church, hindi sola scriptura. Hindi Bible lang ang basihan ng pananampalataya, kundi pati yung mga tradisyon at salit-saling sabi. Sa Catholic Church, hindi faith alone. Hindi pwedeng maligtas ka sa pananampalataya lang. Kailangan faith plus works and sacraments and so on and so on. Pero sa Bible, ang tinuturo naman para kayo maligtas ay believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sola fide. Sola gratia, kaya naniniwala po tayo, naliligtas tayo sa pananampalataya lamang ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Anong ibig sabihin ng biyaya lamang? Wala kang kinalaman.
Amen? Alam niyo po ba, nung naligtas kayo, wala kayong kinalaman? Sino sa inyo nagpunta rito dahil hinahanap niyo ang Diyos? Hindi. Hindi kayo naghahanap sa Diyos. Baka nga nung nandito na kayo, iniisip pa kayo, ano ginagawa ko rito? Ba't ba ako nasama-sama dito? Tingin ka ng tingin sa oras. Wala sa ating humahanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Hindi, Pastor, si brother, ginamit siya ng Diyos. Nagpagamit siya sa Diyos. Kaya naakay ka, nadala ka rito. Ang tanong, ikaw, nagpapagamit ka ba sa Diyos? Kasi marami pang aakayin, marami pang dapat dalhin eh. Marami pang hinahanap ang Diyos. Katunayan, kaya naparito si Kristo Jesus 2,000 years ago. Ang sabi niya, to seek and to save that which was lost. Hindi ho tayo ang humanap kay Kristo. Si Kristo ang humanap sa atin. Yun po yung grace. And if it is of grace, ang sabi po ni Apostle Paul sa sulat niya sa mga taga-Roma, if it is of grace, it is not of works. If it is of works, it is not of grace. You cannot mix the two together. Para yung tubig at langis. Hindi yan pwedeng mag-mix. Kahit anong gawing, kahit gumamit ka pa ng panghalo sa tubig at langis, hindi siya mag-mix. Ganon din po ang good works at ang grace, hindi siya pwedeng mag-mix. Pag sabi mo, hindi, kaya ako naligtas kasi nag-pray ako. Kahit mag-pray ka na mag-pray, hindi ka maniligtas. Kailangan muna ang banal na Espiritu ay gumawa ng kanyang gawa sa buhay mo upang sa pagdinig mo ng salita ng Diyos, naintindihan mo. Hindi ka ba nagtataka? Halimbawa, magkakatabi kayo. 4 kayo ng tropa mo. Nakinig kayo ng salita ng Diyos. Ikaw nabuksan ng isip. Ikaw nakaintindi. Yung 3, hindi. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, Pastor, mas matalino ako sa kanila. Kasi naintindihan ko. Ganun ba yon? Hindi ho. Kasi kadalasan, yung mga matatalino nga ang hindi makaintindi. At ikaw na, hindi ko naman sabihin bobo, ikaw na hindi kasing talino nung iba, naintindihan mo, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil ang banal na Espiritu kumilos at gumawa sa puso mo. Kaya ang salita ng Diyos, nung narinig mo, ang pananampalataya, sumibol. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang tao ay nagkakaroon ng tunay at nakapagliligtas na pananampalataya dahil nakapakinig siya ng salita ng Diyos. Kaya pag tinanong mo ng isang tao, ligtas ka na ba? Oo naman. Sigurado ka, pupunta ka na sa langit? Oo. Paano mo natiyak? Kasi isang araw, narinig kong tinig ng Diyos. Tinatawag ako sa tabing dagat. Kaya nagpunta ako sa tabing dagat, naglakad-lakad ako doon. Tapos habang nilalakad ako sa tabing dagat, bigla akong may nakitang liwanag. Hindi totoo ang sinasabi noon. Kung totoo man yung mga sinabi niya, may narinig siya tinig, nakakita siya ng liwanag, hindi sa Diyos yun. Wala akong salamaan ka sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Walang magic. Walang abracadabra. Ang kaligtasan ay napasayo sapagkat nung ipinapangaral ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu, binuhay ka mula sa patay mong Espiritu. Ephesians chapter 2, verse 1, and you whom He hath quickened, who were dead in trespasses and sins. Di ba yun sabi sa Ephesians chapter 2? So, pag nagbasa kayo ng Ephesians chapter 2, nasa verse 8 kagad kayo eh. Sabi sa verse 8, for by grace are you saved through faith. Pero yung nauna doon, pinaliwanag sa atin,
na tayo'y patay sa ating kasalanan at kaya tayo nanampalataya kay Kristo sa biyaya ng Diyos, binuhay tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kasalanan. We are spiritually dead. A dead person cannot understand anything. A dead person cannot know anything. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemus, "Marvel not that I say unto thee, you must be born again." Ang ibig sabihin po ng regeneration ay spiritual birth. Wala kang kamalay-malay sa mundo. Pero pinanganak ka at nagkamalay ka sa mundo. Tama ba? Sino rito ang pumasok sa mundong ito, naging tao dahil sa gawa niya? Meron ba kayong ginawa kaya naging tao kayo? Ay, pastor, wala akong kinalaman dyan, ha? Yung mga magulang ko, tanungin mo. Tama? Wala tayong kinalaman sa ating physical birth. Ang ginamit ng Diyos, yung ating mga magulang. Kaya ang tawag sa ating mga magulang, procreator. Pero ang creator natin talaga, ang Panginoong Diyos. Dahil sa Panginoon Diyos, ginamit ang iyong ama't ina, ikaw ay nagkaroon ng buhay pisikal, ikaw ay sinilang sa mundo, ikaw ay nakapasok sa mundo, at ikaw ay may malay ngayon sa mundo. Ang sabi ni Jesus, para makita mo ang langit, para makapasok ka sa langit, kailangan mo ng ikalawang kapanganakan. Spiritual birth. Wala kang kinalaman doon. Wala kang gagawin. Kung paano wala tayong ginawa para ipanganak tayo pisikal, wala tayong gagawin para ipanganak tayo spiritual. Ang may gawa ay ang Diyos pa din. Sino sa inyo ang tumanggap na kay Kristo? Alam niyo ba bakit kayo tumanggap kay Kristo? John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Period. Tapos wala nang ibang pag-uusapan. Nakita mo na, kasi nanampalataya ka, kaya tumanggap ka. Correct! Pero may kasunod po yun. Verse 13, "Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of Yahweh." Pinanganak ka. Pinanganak ka ng Diyos. Kaya ka na-save. Bakit ginawa ng Diyos to? Sino ang gumawa? Ang banal na Espiritu. Kasi ganito, mga kapatid, bago pa man ginawa ng Diyos ang mundo, pinagpasyahan niya na ang mga taong maliligtas. Ang tawag po doon, election. Ang tawag po doon, predestination. Pero, kailangan merong gumawa ng ating redemption. Merong gumawa ng ating propitiation. Marami pa function yan. Pero yun lang muna, yung dalawa, yung redemption at propitiation. Ano yun, pastor? Kasi lahat tayo ay makasalanan at sa hustisya ng Diyos, lahat tayo kailangan parusahan at mamatay sa impyerno. Pero dahil tayo ay hinirang ng Diyos sa kaligtasan, si Jesus naparito sa lupa, namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. That's redemption. At para mabayaran yung ating kasalanan, siya yung nagdala ng ating lahat ng kasalanan at siya ang kinondena dahil sa ating kasalanan. Sapagkat ang hustisya ng Diyos ay nagsabi, "The wages of sin is death." So para masatisfy yung justice ng Diyos, someone has to pay the price of our sin. Someone worthy enough to pay the price of our sins. Si Jesus Christ lamang po yun. Bakit siya lamang ang pwede magbayad ng ating kasalanan? Because He is the only human who had never sinned.
and the only human who has no sin. Magkaiba po yun, ha? Wala siyang kasalanan at hindi siya nagkasala. Alright? Tayo, meron tayo ng dalawa na yon. Sabi ni Apostle John, if we say that we have no sin, we make him a liar, and the truth is not in us. If we say that we have not sinned, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Dalawa yun. Pag sinasabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagsabi, all have sinned. Pag sinasabi mong hindi ka nagkakasala, niloloko mo sarili mo. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Alright? Kaya hindi ko pwedeng bayaran yung kasalanan ko. Ano ko babayaran yung kasalanan ko eh? Ako, araw-araw ako nagkakasala eh. Hindi mo pwedeng bayaran yung kasalanan ko. Kasi ikaw mismo may atraso sa Diyos. Isa lang ang pwedeng magbayad ng kasalanan natin. Si Jesus Christ. That's why He was our substitute. That is why He was our sacrifice. Alright? So, tingnan po natin sa verse 6 to 7, the deadly alteration. The deadly alteration. Alam niyo yung alteration? Sa SM, merong department na fit and alteration. Pag bumili ka ng damit, malapad ang baywang mo, kamukha ko, size 36. Alright? Sa American size, pagka size 36 ang baywang, matangkad. Ang haba ng binti, 32. Kaya ako, alam ko, sinukat ako, pero ako'y kulang. Kasi ang baywang ko, 36, pero ang haba ng binti ko, 30 lang. Ibig sabihin nun, may mali. Walang mali sa haba ng legs ko, kasi wala namang taong ang legs umiiksi, humahaba eh. Diba? Nung bata ka, siyempre may iksi, pero nung tumanda ka na, naabot mo na yung certain age mo, yan na talaga yan. Hindi na haba to, di ba? Hindi na iksi. Malibang maputol. So, saan may problema? Sa bewang ko. Yung binti na ang haba ay 30, dapat ang bewang ay 34 lang. Eh dahil 36, ang mga 36 na bewang, ang haba ay 32. So, kailangan pumunta ako sa fit and alteration, susukatan ako, puputulin to para sakto. Kaya kayo'y nakakakita ng mga lalaki na ang tupi ay sobra. Kasi yung bewang niya ang laki, pero yung binti niya iksi. Tapos dahil original yung binili niya, magkano original ngayon? 5,000 plus? Ayaw pa bawasan. Tupi na lang. Nangangarap, baka humaba pa siya. So, ang ibig sabihin ng alteration, binago. Inalter. Pagdating sa lahat ng bagay, sa kotse mo, gusto mong i-alter yan, i-modify ang tawag. Sa gadget mo, gusto mong dagdagan customize ang tawag. Kahit ano sa buhay mo, gawin mo, baguhin mo. Pero ang gospel, hindi pwedeng mabago. Hindi pwedeng sabihin, hindi, pastor, nung panahon ni Apostle Paul, ganyan ang pagdi-deliver ng gospel. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Pero ngayon, iba na kasi Gen Z na ngayon. Hindi tatanggapin ng Gen Z ni namatay. Kailangan, pagandahin natin, si Jesus ay mahal na mahal ka. At kung tatanggapin mo siya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. So, ang daming tumanggap kay Jesus! Pero di ligtas. Kasi alam nila, mahal sila ni Jesus. Kaya tingnan nyo, makakita kayo ng mga bakla, pero Christian daw sila. Kasi hindi mo rin sila pwede i-judge kasi love sila ni Jesus. Hindi po yung love ni Jesus Christ ang nagliligtas
yung death ni Jesus Christ on the cross. Yes, it was love that made him stay on the cross. But the reason why he died on the cross is for our sins. And unless you understand first that you are a sinner that is condemned by God, you will never be saved. Hindi mo tatanggapin si Jesus dahil mahal ka niya. Tatanggapin mo si Jesus dahil siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Siya ay namatay para sa iyong kasalanan. At kung talagang ikaw ay kinilos ng banal na Espiritu, hindi ka lang magkakaroon ng pagtanggap kay Kristo Jesus, magkakaroon ka ng pagkamuhi sa iyong kasalanan. Kaya magkakaroon ka ng pagsisisi. Nagsisisi ka kasi dahil sa iyo, yung prinsipe ng kapayapaan na walang bahid dungis at walang kasalanan ay kailangan mamatay sa krus. Para sa iyo, para sa akin. But there are some, sabi ni Apostle Paul, tingnan po ninyo, sabi niya, verse 6, I marvel. Yung mga nanonood dyan ng Avengers, hindi yan yun, ha? I marvel. Ibig sabihin nung I marvel, binago na kasi ng panahon ngayon yan, kung ano yung marvel na yan, eh. Pero yung marvel na yan ay na-shock. I was shocked. I was mababaw. I was surprised. I cannot believe it. Hindi ako makapaniwala. Nung panahon namin, ganyan yan. Di ba? Alam ni Jimmy? Jimmy, alam niya eh. Ano yan, Jimmy? Tapos mo ka! Hindi ko kayang tanggapin. Di ba? May sumikat na kanta yan nung panahon namin. Di ko kayang tanggapin. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul rito. Hindi niya kayang tanggapin. Ano yun? That you are so soon removed from Him that called you into the grace of the Messiah to another evangel or gospel. Alam niyo kung ano ibig sabihin yun? Hindi naniniwala si Apostle Paul na ngayon, nanampalataya ka sa ganitong ebanghelyo, tapos bukas, iba na yung pinaniniwalaan mo. So, may na-discover ako, bagong gospel. Mas magandang pakinggan. Mas nakakatuwa sa tenga. Nakikiliti ang tenga ko pag pinakikinggan ko. Talagang, mahal na mahal wala ako ng Panginoon. Kahit pala ganito, bakla pa rin ako, mahal pa rin ako ng Panginoon. Kahit pala 3 asawa ko, mahal pa rin ako ng Panginoon. Kahit pala magnanakaw ako, mahal pa rin ako ng Panginoon. Lahat na lang, mahal ng Panginoon eh. Naniniwala ba kayo lahat ng tao mahal ng Panginoon? Babasagin ko yung paniniwala nyo yan, ha? Hindi lahat ng tao mahal ng Panginoon. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Ang ibig sabihin ng pagmamahal, eto si Tuti, halimbawa, nalulunod siya. Bakit siya nalulunod? Magdala si Tuti. Si Julie na lang. Huwag na lang si Julie, ayaw nila. Sino ba? Ikaw na lang, Paul. Bawa si Paul. Ang daming problema eh. May asawa, may 2 anak, abogado. Kala nyo lang, easy buhay niya. Ang daming problema. So, minsan naisipan niya, magpapakamatay na lang ako. Sa dagat, nagpapakalunod. So, syempre, nakita ng tatay niya, mahal siya ng tatay niya. Anong gagawin ng tatay niya? Anong gagawin ng tatay niya? Ililigtas niya si Paul. Kahit di niya kaya. Pero nung kabataan niya, kayang-kaya niya. Niligtas ako niya nung nalulunod ako eh. Muntik na kaming 2 malunod. Ililigtas niya. Tama? Bakit? Mahal niya eh. Tama? Kayong mga magulang, isipin niyo ito sinasabi ko. Ililigtas niya yung anak niyo pag nalulunod. Papahamak eh. Tama? Eh kung bigla sabihin natin mo, ayaw, kung mong iligtasan ako, ayaw mo mamatay. Ayaw ko sa'yo. Sinong magulang sasabi? Ayaw mo sa akin?
Tinatanggihan mo ako, ililigtas na nga kita. Bahala ka sa buhay mo. Mamatay ka. Pero tatandaan mo mahal na mahal kita. Kalukuhan yun, di ba? Kahit ayaw nung anak, gagawin nung ama yung kanya magagawa para iligtas yung kanyang anak kasi mahal niya. Tapos sasabihin natin, mahal ng Diyos lahat ng tao, pero dahil ayaw nila, pinabayaan sila ng Diyos punta sa impyerno. Kalukuhan yun. Kaya ka naligtas, mahal ka ng Diyos. Binigay niya ang kanyang anak, namatay si Jesus para bayaran ng kasalanan mo, at dahil bayad na yung kasalanan mo, ang banal na spirito titiyakin na maririnig mo ang gospel at tatanggap ka sa Panginoong Jesus. It is the work of the Holy Spirit, the work of the Son, and the work of the Father. It is the work of the Trinity why we got saved. Amen? Wala tayong kinalaman. Kaya kung meron pang natitira sa iyong paniniwala na, hindi, kaya ako naligtas. Kasi sa sarili kong desisyon at pasya, tumanggap ako eh. Kung hindi ako tumanggap, hindi ako maliligtas. Tama yun. Kung hindi ka tumanggap, hindi ka maliligtas. Ang tanong, ba't di ka tumanggap? Kasi ayaw ko. Kami rin ayaw namin eh. Tama ba? Sino sa inyo nung unang narinig ang gospel, tanggap agad? Di ba hindi? Hanggang kinausap ka ng Panginoon, hanggang nabagabag ang kalooban mo, at sa paulit-ulit naririnig mo, ayan na, nabuksan ang puso mo, tumanggap ka. Tama ba? It is the work of God, mga minamahal. Wala tayong kinalaman doon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, and this is the work of God, that you believe on Him whom He hath sent. At ito ang gawa ng Diyos, na nanampalataya kayo sa Kanya, na Kanyang isinugo. That is Jesus Christ. Pero ang sabi ni Apostle Paul, I marvel that you are so soon removed from Him that called you into the grace of the Messiah and to another gospel. Hindi ho tayo naniniwala sa nawawalang kaligtasan. Pag ang tao nagbago, biglang ayaw na. Biglang may iba nang ini-embrace. O, bakit di ka na umaten, kapatid? Kasi pastor, napasama ako doon sa grupo na kailangan pala, mabinyagan ka muna. At mapabilang ka muna sa simbahan nila para kay maligtas. Pag kayo napasama sa ganun, hindi kayo nag-backslide. Hindi nawala yung kaligtasan nyo. Ligtas pa rin ako, pastor? Ano ko? Hindi ka talaga ligtas. Amen? Kasi kung talagang naligtas ka, hindi ka maaalis sa Kanya na tumawag sa iyo sa Kanyang biyaya. Ang tawag po dito is the doctrine of the perseverance of the saints. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan, ang Diyos din ang magpapanatili sa iyong ligtas. At hindi magbabago ang puso mo sa Diyos. Amen? But Paul realized that there were some who were altering the good news. They were changing the gospel. At ito, mga tindi, mga minamahal. This is the last. The danger of apostasy. The danger of apostasy. Si Brother Mesde, nangangaral dito, di ba? Yung isang araw nakita ko si... Anong pangalan mo nga? Sorry. Ayun. Nakita ko, nag-preach din siya rito. Mapalad kayo, ang dami niyang preacher, no? Parang di kayo naniniwala, Pinagpala kayo, marami kayong preacher. Para masama loob nyo. Ulitin natin, Pinagpala kayo, marami kayong preacher. Yung mga preachers na yan, pakinggan nyo mabuti, Dahil baka minsan, iba na ang pinapangaral.
Grabe ka naman, pastor. Paano kung si attorney yun? Paano kung si Brother Mesle yun? O paano kung ako yun? Paano kung iba pinapangaral ko ngayon? Alam niyo ba, ang Panginoong Hesus, kagaya ko, bumbayin. At malibang tubuan ka ng balbas, hindi ka maliligtas. Ano ba pasok sa isip mo pag pinapangaral ko yun? Nabuang na si Pastor Jess. Hindi yung, talaga? Si Pastor Jess yan. Si Doc Jess yan. Sabi ni Apostle Paul, wala akong pakialam. Anghel pa yan sa langit. O kami na mga apostol, pag nangaral ang sino man ng ebanghelyo na iba sa ebanghelyo, sinasabi ko, let him be accursed. Hindi yan nadadaan sa popularity, hindi yan nadadaan sa pagiging celebrity, hindi yan nadadaan sa pagiging wealthy. Kasi minsan pagka yung pastor wealthy, lahat naniniwala eh. Porket wealthy yung nangangaral, paniniwalaan mo. Yung iba naman, porket celebrity yung pastor, sikat na sikat, may popularity. O si ano yan? Napapanood sa TV yan. O, sikat na sikat sa Facebook yan. Kahit ano sabihin, paniniwalaan nyo? No! You must guard your heart from the accursed gospel. What is the accursed gospel? Sabi ni Apostle Paul, which is not another, but it is not the gospel. Tandaan nyo ha, walang sinasabi sa Bible na ibang gospel. There's only one. At dinefine niya ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 3, sinabi niya, this is the gospel. Christ died according to the scriptures. Christ was buried according to the scriptures. Christ has risen again according to the scriptures. Malalaman mo kung tama ang gospel, Paul said it is according to the scriptures. From the Old Testament to the New Testament, the gospel is there. It never changes. It never will. Pagka yan ay may pagbabago, you can be sure yung nangangaral ay apostate. Ano yung apostate? Hindi apostol ha. Iba yung apostle sa apostate. Ano yung apostate? Ibig sabihin, isa na humiwalay sa pananampalataya. One who departed from the faith. Any departure from the faith is an apostasy. Pagka tao yung apostate, ano ang ibig sabihin nun? Yung tao na yon, accursed nga eh. Ibig sabihin, yung tao na yon ay sa impyerno pupunta. So, what is the gospel? Again, it's about Christ. The subject of the gospel is Christ. The object of the gospel is Christ died to pay for our sins. And our sins has been paid. It is not, kasi yung iba ganito eh, namatay si Kristo sa krus, binayaran yung kasalanan mo. Pag tinanggap mo. Pero pagka tinanggihan mo, sorry hindi ka bayad. Di ba? May mga ganon. Parang nababayaran lang pag tinanggap natin eh. Hindi. Bayad na! Ano yung sinigaw niya sa cross? Tetelestai. It is finished. The transaction has been made. O, tingnan nyo. Si nagtitinda ng kotse. Pag ang aking kapatid, natuwa sa akin, tawag niya sa akin, kay Paul. Sabi niya, Brad, dinan ko yung anak ko ng kotse. Ito, binayaran na. So, may transfer ba sa inyo? Kasama na transfer. Kasama na transfer. Pangalan mo kay Paul. Makapangalan kay Paul yun. Bayad na yun. Sabi ni Paul, tayo, kung tanggapin yan, nahiya naman ako sa iyo. O, ayaw tanggapin. Pero hanggang
nakapangalan pa rin sa kanya. Tama ba? Sa kanya pa rin yun. Kapangalan sa, bayad na eh. At yung tatay niya, hindi naman, o sige, ayaw mo, di wag. Kay Marvin na lang. Ang Diyos hindi ganun. Binayaran niya ang ating mga kasalanan, bayad na, at i-deliver ng Holy Spirit sa atin. May libre pang delivery Eto, bayad na yung kasalanan mo. Hindi mo maintindihan, papaunawa pa ng Holy Spirit sa'yo. Hindi mo embrace kasi patay ka sa kasalanan. Bubuhayin ka pa ng banal na Espiritu para matanggap mo. This is the gospel that we must preach. This is the gospel that Paul preached. And this is the gospel that has authenticity and authority. Other gospels do not save. Only this gospel. Tayo po natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita. I pray that people will understand and appreciate more what you have done for them, for the gospel. Sana po maintindihan namin, Panginoon, ang Ebanghelyo ay hindi isang bagay na tinanggap lang namin at pagkatapos ay kalilimutan na namin. Sana ay maintindihan namin, had it not been for the gospel of Jesus Christ, we will not be saved. Salamat po sapagkat ikaw ang may gawa lahat. Amang Diyos at sinakatuparan ng iyong anak na aming tagapagligtas, Kristo Jesus. Bayad at namatay para sa aming mga kasalanan. Nabuhay mag-uli at ang banal na Espiritu ay naparito upang kami na iyong mga hinirang ay bigyan ng buhay na walang hanggan sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung meron nga dito, Panginoon, na iba ang kanyang pagkaunawa, tulungan mong maintindihan niya kung siya ay kasama sa mga para kung kanina si Jesus ay namatay. Sa amin na nakakaintindi, nawa lalong maging malalim ang aming pasasalamat, lalong maging makatotohanan ang aming pagtugon sa bawat panawagan at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po sa bawat isa na iyong hinirang at niligtas at dinala sa iglesyang ito. Tulungan mo ang iglesyang ito patuloy na titibay sa pundasyon ng Ebanghelyo. At tulungan mo, Panginoon, ang kanilang pastor, Pastor Ferdy Marasigan. Salamat sa panibagong taon, dinagdag mo sa kanyang buhay. Nawa kaakibat ito ang mas masagana pang biyaya mo sa kanyang pamilya, sa kanyang ministeryo dito sa iglesia. Nakita mo ang kanyang sigasig at sipag at sakripisyo. Nawa ay makita ito ng mga tao at mas lalo nilang ibigin ang iyong gawain at ang iyong manggagawa sa lugar na ito. Salamat po ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan at karangalan ay binabalik namin sa iyo. Pagkat ikaw lamang ang karapat-dapat at siyang aming dapat na sinasamba sa aming buhay. Sa lahat ng ito, saluguran mo kami sapagkat kung hindi, baliwala po ang lahat sa aming buhay. Po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoon, tagapagligtas, Kristo Jesus. Amen.